Sa katatapos lang na Men's Health Month nitong Hunyo, isa sa mga pinagtutuunan ng pansin at pinag-uusapan ay ang mga pangunahing sakit na dumadapo sa mga kalalakihan. Ilan nga riyan ay ang itinuturing na third most common cancer type among men na prostate cancer. Kabilang na nga rin ang tinatawag din na testicular cancer at erectile dysfunction. Ano-ano nga ba ang mga ito at ating alamin yan sa Experts Opinion Report ni Rovic Manuel. Sa pag-aaral ng World Health Organization, mas maikli umano ang life expectancy ng mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Isa sa mga pangunahing dahilan niyan ay ang iba't ibang sakit na madalas na iuugnay sa kalusugan ng mga lalaki. Partikular na ang pagkakaroon ng prostate cancer na ayon sa Department of Health ay ang third most common cancer among men, lalo na sa mga may edad 45 pataas. Sa eksklusibong panayam ng DZRH TV Experts Opinion kay Dr. Lox Andutan, isang urologist, ipinaliwanag nito kung ano nga ba ang prostate cancer at ang mga sintomas nito. Bukol po ito sa prostate gland mismo. Okay, so iba din yung tinatawag natin na lumalaki yung prostate gland, which is benign enlargement ng prostate. Iba din po itong prostate cancer, which is bukol siya ng prostate. Ayon kay Dr. Lox, ilan sa risk factors ng pagkakaroon ng prostate cancer ay ang family history, lahi at ilan pang health condition. Yung family history or family risk, no? So kung for example yung tatay merong prostate cancer, times 2 yung risk ng anak. Yung race, no, or yung lahi, which is African American or African ancestry, ito po yung pinakamataas and mataas din po yung mortality nila. Ilan din sa mga pangunahing sakit na nakakaapekto sa mga kalalakihan ay ang tinatawag na testicular cancer na madalas tumatama sa mga may edad 15 hanggang 20. Ito po ay bukol po sa testicle, no, ng isang lalaki, no. So ang magkaiba po ito sa prostate, which is ang prostate gland po yung bukol pag nagkaroon ng prostate cancer. Kabilang na nga rin dyan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction o ED na ayon sa mga eksperto ay maaaring dulot ng physical, psychological o lifestyle factors tulad ng paninigarilyo, stress at diabetes. Ang erectile dysfunction, aside from age, ang isang pinaka-common na risk factor nito is yung mga cardiovascular disease at saka yung diabetes, no? So ito yung mga common na lifestyle na nakakaapekto sa erection or sa erectile dysfunction. Ayon kay Dr. Lox, ang mga nabanggit na sakit na ito ay maaari namang malunasan kung maaagapan. Kaya't ang paalala nito sa mga kalalakihan, huwag mahiya o matakot sakaling makaranas ng mga sintomas o may mapansing abnormal at mas mainam na magpatingin sa doktor sa halip na mag-self-medicate o baliwalain ng nararamdaman. Dagdag pa nito, mahalaga din ang pagkakaroon ng support system mula sa ating mga pamilya o kaibigan para sa ating mental health, lalo na sa mga taong mayroong ganitong karamdaman. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.